umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-17 linggo sa pangkaraniwang panahon, Tuesday of the 17th week in Ordinary Time. Ang unang pagbasa ay galing sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinahayag po sa unang pagbasa yung pipintong parusa ng Diyos. Kaya sabi ni Propeta Jeremias sa Diyos, huwag niyo pong kakalimutan yung ating tipanan. Forget not our covenant, O Lord. Yan ang kanyang pinahawakan. May tipanan tayo. Pero sa kabila ng kanilang covenant o tipanan, nagtaksil yung mga Hudyo. At dahil sa kanyang pagtataksil, pinahayag sa unang pagbasa yung nakaabang na parusa ng Diyos sa kanila. Kaya makaawa ni Jeremias, Panginoon, huwag mong kalimutan yung pangako. Huwag mong kalimutan ang ating tipanan. Forget not our covenant. Yan. At ito mga darating na araw, yan ang ating masasaksihan. Yung aklat ni Propeta Jeremias. No. Bakit siya mangangamba? Dahil alam niya na lumabag sila sa kanilang usapan, sa kanilang tipanan. Di naman tayo mangangamba kung di naman tayo lumalabag sa ating tipanan, ng ating pangako sa Diyos. Kinakabahan tayo when we are irresponsible, when we break our commitment, when we don't do what we have to do. Kaya kinakabahan ng tao. Kapag ginagawa mo naman lahat, ba't kakabahan? Di po ba? Ba't kakabahan si Jeremias? Ba't siya nagmamakaawa sa Diyos? Alam niya kasi, lumabag sila sa kanilang tipanan. Di nila ginawa yung dapat nilang gawin. Yan. Di sila sumunod sa kanilang kasunduan. Yan. Gawin mo lang dapat mong gawin. The best that you can do. And God will do the rest. Huwag mangamba. Pag kinabahan ka, yan ang ibig sabihin. Baka may kulang, baka hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. At bilang Kristiyano, may tipanan tayo sa Diyos. Mula nung tayo bininyagan. May tipanan, we have a covenant with God. That's why we are called Christians. We have a covenant with Jesus. Gawin lang yung dapat gawin. Lahat ng pwedeng gawin para kay Jesus. Second, in the Gospel of Matthew, it's about the parable of the weeds and the wheat. Yan. Yung kwento ng damo at ng trigo. Ang nagtanim ng damo, ng weeds, ay ang the evil one. Ang tanim ng wheat, yung mabuti, is God. No? Sabay pong tutubo yan, sabi sa Ebanghelyo. Pero, sa dulo, yung mga bubunutin yung mga damo at tatapon sa apoy. Samantalang yung trigo, aanihin at itatabi. Yung masama daw, tatapon sa apoy at yung mabuti, kapiling ng Diyos. The parable of the weeds and the wheat. No? Itong yung dahilan kung bakit we experience evil in the world. Kahit na si Jesus, sinabi niya allow them, let them grow together. But in the end, they would be uprooted and thrown into the fiery furnace sa nagbabagang apoy. Yan. Galing kay Jesus. We can simply eliminate evil. We live with evil. That's a reality in life. A reality in faith. There is evil in this world. Pero, pag nanatili kang sa kabutihan, sa panig ng kabutihan, wala kang dapat ipangamba. Sapagkat sabi sa kwento sa Ebanghelyo, sa kaduluduluhan, isasama ka ng Diyos. Hindi ka itatapon. Kayong paggawa ng mabuti ay may saysay. Lagi ko po ito sinasabi ito Always purify goodness. Always purify your intention. Yun ang mahalaga sa buhay.
Kapag pinasukan ng personal interest, vested interest ang ginagawa, kakaproblema po talaga. I tell you, even in relationships, it will never be authentic. Magiging dalisay lang ang mga ugnayan when the intention in what you do is pure. Pag may vested interest, relationships will be shallow, mababaw yan. It will never deepen. It will never deepen. At niyo po si Jesus, kanyang ibigay yung kanyang buhay eh. Kanyang ipako sa krus. Not because of his obedience, because he has authentic relationship with humanity. Mahal niya ang tao. Kaya niyang ibigay. Kaya niyang ibigay. Maibibigay natin ng talagang pinakamahusay if we have that intention. Kaya like kung sinasabi po ito, in time, hope you will understand in time. Always purify your intention. Purify your intention. It doesn't matter the years of service. It is the purity of intention that matters. Years of service will be counted, but ang talagang bibilangin, the purity of intention. Kasi doon makikita yung bunga. Doon nakikita ang bunga. The parable of the weeds and the wheat. Remain as wheat. Do not turn into weeds. Remain a wheat, never turn into a weed. Manatiling trigo mabuti, huwag maging damo. Ang pagdating ng araw, walang saysay. Ang lahat ng ginagawa mo, itatapon lang yan sa apoy para sunugin. At ngayon, we also remember a great saint, Saint Peter Chrysologus, isang pari na a man of eloquence, magaling magsalita. Di lamang naaaliw ang tao, tumatago sa puso ng tao yung kanyang mga sinasabi. Kaya ang salita naman ng Diyos is, it's like a two-edged sword. No one is spared. We don't want to be hurt. We have selective hearing. Pero ang salita ng Diyos ay parang tarak, it's like a sword. It's like a two-edged sword. Magkabilaan may talas. Pag tinamaan ka, masakit talaga. Masakit talaga. But that's the Word of God. At itong santong ito, yung kanyang pananalita, bilang maganda, tumatagos sa puso. At sana, ang salita ng Diyos ay patuloy na tumagos sa ating mga puso. Please rise for the prayers of the faithful.